We are Bruno. You are watching Reaper Rocker. So I think it's not a matter of how well you play, because how you can be really good has become easier because of technology. But I think the heart is something that is hard to just simply learn from, di ba? So when they play, you see them na parang inaano nila na we're good or something, or ganun. Let others people say to you kung ano yung estado ng music niyo ngayon. Hindi yung kasi minsan na nangyayari pa, nagkakaroon ng pride, nagkakaroon ng putol sa learning. Kasi inisip mo, I'm good na, so I would stop learning na. The reason why you're writing a song is to show something to them, show a part of yourself to them. So, you should introduce yourself to the world or to the people. Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker. On today's episode, nag-interview tayo ng mga iba't ibang artist at kikilalanin natin sina Bandang Toyo, Bearboat at Bruno, at alamin natin ang tungkol sa kanilang musika. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Bandang Toyo is a band formed in 2006 who has gone through a lot of personal changes over the years. Their music is mainly a thing of blues, classic rock, and Pinoy rock. They released an album in 2010 entitled Sino Ba Naman Ang Hindi Totoyoin. Their songs in the album were most inspired by the plight of the common Pinoy. Their third single, Toyo, was the band's anthem and nominated Song of the Year in the last ever New Rock Awards. They also put two singles during the pandemic. First was Stay Home, which inspired by the experience of the pandemic, and their second Christmas song, Love and Peace for All, a reminder that giving should not be confined to just the season but the whole year round. The band composed of Erwin Cuenca on bass and lead vocals, Mike Garay on rhythm and vocals, Miguel Valdez on lead guitars and vocals, and Ivan Gatus on drums and vocals. Bruno is a blues rock band bound by passion and friendship, formed through the magic of common circles. The band chemistry hits like they've been playing for years. Their sound is defined as a fiery blend of blues rock, and classic rock with honest, gritty, and soul deep. The band composed of Anton Bruno on vocals and rhythm and lead guitars, Mox Calma on bass guitars and backing vocals, Ariel Bergado on lead and rhythm guitars and backing vocals, and TJ Cardona on drums. Bearboat is a solo act of Jose Rivera, who hails from Las Peñas. His genre is metal and influences from Trivium, Death Angel, Metallica, Testament, Sleep Sun, Spirit Box, and After the Burial. He wrote songs through realism and color with hyperbolic imagination. His songs also fueled with his struggles and frustrations. He released different singles such as The Escape Artist, God in the Abyss, Emerald City, and so much more. So nagkaroon tayo ng interview sa tatlong artist at muli shoutout kay Miss Nance Lorenzana sa pag-refer ng mga artist na to, at di na tayo nag-atubili at makilala natin po mga artist na to. So I want to share this video na
we had an interview with this artist. So, kilalanin natin sila. Hey everyone, this is Kian from Reaper Rocker and welcome sa Reaper Talks. So, kasama natin ngayon ang mga iba't ibang banda at artist. Magpakilala mo na bawat isa. Okay, ako si Erwin Kwento, vocalist and bassist ng bandang Toyo. Ako po si Anton, vocalist and guitarist ng Bruno na band. Yes sir, ako po si Jose Rivera, Fairwood. I'm a solo act from Las Piñas City po. Okay, so nice meeting you, both of you sa ating intervention. So, nag-prepare lang naman ako ng 7 questions at alamin natin at kilalanin natin ang tungkol sa banda nyo. So, let's begin. So, for the first question, how did the band form? So, ang unang sasagot ay si Sir Erwin. So, paano nabuo ang bandang Toyo? Okay, bandang Toyo formed way back in 2006. Yung mga original members niya, we were all activists. And we decided to form a band. Noong time na din dahil merong trip na namin tumugtog yun. Tapos mga dati na kami mga tumutugtog. So we decided to form a band. Tapos actually, wala pa kaming pangalan. Nagpa-practice kami, wala kaming pangalan, wala pang kahit ano. And then, nag-gig na kaming nakuha. Meron sa kaibigan, pinasa kami sa gig. Kaso wala yung pangalan namin doon sa poster kasi wala nga kaming pangalan. So sa isang after practice na inuman, nagkukwentuhan kami kasi bukas yung gig eh. Kumbaga, bukas na yung gig, wala pa kaming pangalan. Nag-uusap kami, ano ba yung pangalan? So sabi ko sa kanila, alam niyo, ang pinakamagandang pangalan yung household name, yung madaling matandaan kasi yun dahil household name. Yung isa namin informer na kasama, isang original member, malikot ang utak, sabi ko yan, household name ba, Kuya Erwin? Sabi ganyan. Alam mo, maganda household name, Kuya Erwin, Toyo. Sabi ganyan. Household name yun. Tapos sabi niya pa, kung yung asin niya, sumikat Toyo pa. Tawa na. And then, stuck with that. Sabi ko nga, simple, madaling tandaan. So, nagsimula kami yun as something na nakakatawa. Pero eventually, na-realize namin na, nung magawa na ako ng mga kanta, medyo mga kanta namin may social relevance. So, naikabit namin yun sa mga bagay na nakakatoyo. Pagtaas ng presyo ng bilihin, kung ano-anong mga problema sa lipunan na nakakatoyo. Yun yung naging, kaya nung later on, from being a flavor sa pagkain, na kinabit namin sa flavor sa music, naging naging na-connect namin siya dun sa mga bagay na nakakatoyo. Yun ang hanggang stuck at yun ang pangalan namin. Kaya naman namin ginasabi yung bandang Toyo. Naiinis kasi kami pag tinatawag kami yung Toyo band, nababaduyan ako. Toyo band, nababaduyan ako. Di ba pwede Toyo na lang, yun lagi namin sinasabi. Di ba pwede introduce ka, ladies and gentlemen, ang Toyo band. So, baduyin naman pakinggan. Di ba pwede Toyo na lang? Bakit naman yung eraser heads lang? Bakit kami Toyo band? So ginawa namin eventually, bandang Toyo para hindi maging hindi kakalito. So yun, basically yung naging start ng Toyo. Pero marami na kami, may mga naging mga pagpapalit na ng mga members. Itong latest na inception ng Toyo, merong yung kami na yung original na gitaristang si Mike Garay. Tapos yung dating pumalit kay Mike Garay, umalis kasi si Mike Garay 2011, nagbalik siya ng 2022. Tapos, yung isa sa mga pumalit sa kanya, nagbalik din. So, yun, parang old, rin naman. Yun lang po. Nice. Nakakatuwa naman ang kwento ng banda nyo. So, simple, di ba? Talingan tandaan bandang Toyo. So, talagang common household name, di ba? Siyempre, ikaw ba naman sa bahay, wala kang Toyo. Di ba? So, madali siyang matandaan. So, ang galing ng pagkakaisip ng concept ng band, Actually, nagbabanda ako siguro parang 18 years ago. Medyo thrash metal siya dati.
Ayun, nag-regular kami sa Freedom Bar. Kung tama yung naalala ko, actually, yung Toyo, nakasabay na namin sa Freedom Bar. Pero matagal na, 18 years ago yan. Alam ko yung ginagawa tayo. Kay Mac. Kay Sir Mac. Kaya ba? Oo, tsaka kay La Clara. Ngayon, Regular kami ng Freedom every Thursday. kami rin Thursday. Siguro after nyo. Parang nasa classic night yata kami. Ganun. Oh, classic rock. Kasi ano yun eh, classic rock night yung Thursday. So, most likely kung ganun tugtugan. Pinura classic rock yung ano. Thursday nga. Thursday din kami. And after that, siguro after mga 3 years, nag-adulting. So, responsibilidad na muna. So, nung pandemic, naisipan ko, parang gusto kong tumugtog ulit. Kasi syempre, medyo kakaedad na, gusto ma-enjoy ulit. Kaso ayoko na nung trash kasi nga, medyo parang matrabaho. Gusto ko simple na lang. So, na-intune ako dun sa blues na medyo mas mga basic siya, mas groovy siya. So, nag-post ako sa social media na, by the way, yung Bruno kasi is actually, hindi ko talaga pangalan niya. Parang, kasi meron akong professional life. So, ayoko naman siya ilabas. So, gumawa ko ng parang apelido na make-up, parang stage name. Para hindi maano sa professional life ko. Then, gumawa ko social media account. Tapos, nagtanong-tanong ako. Sino gusto bumuo, ganyan. Tagal, siguro mga 1 taon yata bago nagkaroon ng permanent. Which actually, semi-permanent pa rin. Nagkaroon ng mainstay, after mga 6 months, palit pa konti-konti, hanggang sa naging ito na. So, for almost a year, naging drummer namin si Rolly na Maria Cafra. Actually, nandun ako nung ano yan? Yung fundraising, tumutug kayo nun eh, Sir Erwin. Kayo yung huling band eh. Tumutug kami doon. Nandun ako noon kasi si Rolly nga, di ba na stroke nga. Buti na lang, mild lang. Anyway, after that, so si Rolly, kaso nga lang, naging active na ulit si Maria Cafra. So, we have to change the drummer ulit around 3 months ago yata. Then, yung guitarist, mga 6 months ago. So, from then on, yun na. Ito na yung parang pinaka-permanent namin. So, for 1 year, eksakto 1 year, nakita ko sa social media na parang yun na yung unang start namin mag-gig sa labas. So, this is the parang 1 year pa lang nung actual nag-gigging namin. Tapos may mga 4 na membro kami, common friends, gano'n. Medyo orange na lahat. Then, yun na. Tapos, try. Tapos, actually, ako yung pinaka-main, composer tsaka lyricist. Yan, tapos, yun, tinuturo ko na lang sa kanila. Nakapag-recording na rin kami as indie. Tapos na na rin namin sa YouTube, Spotify, Bruno.ph sa social media kasi medyo maraming kapangalan yata sa ibang bansa. Tapos ngayon, sumasama kami sa mga underground lang. Good afternoon ulit, sir. So, so it started as ever since teenage years po. I've been forming bands left and right. Kumbaga, sumasabay ako sa mga ibang katropa, gusto makipag-jamming. And, ayun, I landed finally, parang nilagay ko yung dedication ko sa isang first parang band ko named Fall Trigger. Influenced mostly about with Pantera, Metallica, sort of thrash in a way. And yun, so, and then the pandemic hit. Ako po kasi seaman po. So, may, kumbaga, bawat uwi ko, nakapagtugtog kami live. And, doon nag-build the momentum, pero every time na sumasakay po ako, is, yun nga, zero ulit yung momentum, tapos pagbalik ko, back to zero na naman po kami. Which is, I'm thankful enough naman po sa mga kabandmates ko na game pa rin sila. So, yun nga po, the pandemic hit, di na kami nakikita, yun nga po, adulting din yung naging problema. And then I realized, yun nga, after watching some guitar YouTubers, yun, naisip ko, pwede pala itong gawin ng mag-isa. And then I experimented, performed live, and salo na mare. And yun, so,
pinuntan ko na kung magandang feedbacks. And then I said, okay, this will work. This can work. Ayun, and that's when I started creating songs by myself. Doing the solo acting, solo metal. Parang siguro, parang edge, parang mga edge yan type of thing, pero metal. So, that's the story of Purple. Okay, so next question naman is, what are your main influences? Sino yung mga inspirasyon nyo sa music? So, I don't think na may mga musician na nasa generation ko na hindi na-inspire ng Beatles. I think that would be the first one na nag-inspire sa akin when I was younger. But I think my greatest influence would be my mom. Kasi yung mom ko, nagtatrabaho siya ng panahon ni Marcos, nagtatrabaho siya dun sa National Media Production Center. So, she was the one, siya sa media. So, nag-uwi siya ng mga plaka. So, bago yung Beatles, bago ko nakilala yung Beatles, yung mga plaka ng inuwi ng mama ko, ng Bee Gees, kung sino-sino. Talagang, yung panahon na yun, nauso ng mga music ng 70s, yun yung nag-inspire sa akin. And then, I got hooked with yung musical na Jesus Christ Superstar. Sobrang hooked ako doon nung bata ako. So, yun yung malaking influences ko. Then, of course, the Beatles came along. And then, when I decided to become a bass player, aside from Paul McCartney, ang dami-rami mga nag-inspire sa akin mga bassista. In the beginning, inabutan ko kasi yung New Wave na hilig ako sa Duran Duran, yung style ni John Taylor. But then, as I expounded, na hilig naman ako kay Jack Bruce ng Cream. And dahil singer, bassist ako, medyo dumikit ako sa mga taong nagbe-bass habang kumakanta. Paul McCartney, Jack Bruce, Sting, napakaraming so yun yung nag-ano sa akin. And then, ang naging mindset ko, kung kaya nilang gawin yun, kakayanin ko rin yun. So, I practice and I practice. Nag-regards to bandang Toyo, we have different influences. But yung influences namin nag-merge yan pag nag-arrange ng songs. A lot of the songs of bandang Toyo I wrote it, pero I give freedom to my members doon sa kung paano nila iaano yung sarili nila. Of course, I always have a last say one way or the other because kung ako yung gumawa ng kanta, bagay ba to o hindi, makakaganda ba to o ano. Pero as much as possible, pinupush ko sila. Mostly, Toyo is a blues, classic rock, Pinoy rock band. Yan yung mga una namin mga influences. But now, medyo naglalaro na kami ng mga ideas na medyo experimental, na medyo progressive. Progressive not in the sense na parang Dream Theater, more in the sense na mga early progressive rock bands like Yes and Genesis. Doon medyo dumidikit lang ng konti doon. Pink Floyd. Pero hindi pa rin kami kumukopya. It's just an inspiration that we get from. So, ganun yung namin. But we are very much into yung influence ng Beatles and ng blues sa aming music. Kung pag napakinggan nyo sa Spotify po kami, hanapin nila yung band na Toyo, you can listen to all of our songs. You can say na, yan Toyo, ganito lang ang tunog niyan. Hindi, pag nakinig kayo sa mga kanta namin, iba-iba nangyayari. Iba-iba yung nangyayari sa bawat kanta. Hindi mo, ang tanging common denominator ay kami tumutugtog at ako ang kumakanta. But the sound differs. Hindi siya katulad ng, hindi siya nakakahon lang sa itong klase. Because yan, iba-iba yung process namin. Yung drummer nga namin yun, metal drummer yun pero he actually incorporates in our music yung mga style ng double pedal na dati hindi naman namin ginagamit pero bagay so we let him do it. Yung isa namin guitarist, si Miguel, naman siya, may blues siya, pero dahil nag-aaral siya ng mga ibang techniques ng pag-shred, nai-incorporate nila sa music namin yun. So, it's really a very diverse music. Lalo na yung bago namin mga nilalabas na kanta ngayon, diverse na siya as compared to before. Yung unang album namin, talagang Pinoy rock, classic rock pa pero and blues But yung mga lalabas namin songs na mga bago,
Especially the latest that we put out just last week, yung Runaway. Ibang-iba yun. Actually, yung Runaway, part 1 pa lang yun eh. 3-part yun eh. Pag nilabas namin sa album yun, 9-minute song yun. Nahati sa 3 parts. So, nag-trip na kami eh. Abot namin. Yun. Wow, napaka-interesting Pakihinga ko yung music nyo sa Spotify since may ibang influences, biruin mo pati metal ngayon na incorporate nyo sa music nyo for a classic blues rock band, di ba? Sulit, parang nagkaroon ako ng interest na pakinggan siya. So, ayos yan. Alright. Sa stream namin yun. For sure yan. Actually kasi, nag-start ako mag-gitara, grade 6 yata ako. Galing pa nga sa Alikansya eh, tapos bumili ako ng gitara sa Raon lang kasi wala naman ako alam eh. Yung kapitbahay namin nag-play ng intro ng Labamba lang. Intro lang ng Labamba. Diba? So parang akong galing, talagang bilib na bilib ako. So I started playing. Then, di pa masyado nakikinig. Well, Beatles, everybody sa generation naman namin is mostly Beatles. Medyo may idea na. Then yung first talagang major influence ko is Guns N' Roses. Eh ano siya, rock siya, heavy rock, pero blues bass siya. Hindi ko pa naiintindihan noon na ano ba yung mga ganyan, kasi bata pa ako eh. Then napunta ako sa thrash. Then since nung Guns N' Roses yung una naging influence ko, yung pilantik ng kamay ko, more on blues talaga. So sa thrash, actually medyo hirap ako. More on blues made yung kamay ko, doon siya na training. Kaya nung itong bumalik na tampasin ko yung blues, medyo groovy siya, madali siya. Para sa akin, kasi nagiging automatic yung kamay ko. So doon na ako nag-lean. Tapos nakikinig ko na yung mga blues dati, hindi ko lang siya ma-identify na blues nga siya. So, pinahinggan ko yung mga blues na talagang medyo sikat. Ganun. So normally ngayon, yung influence ko, parang pinaghalo mo yung Guns N' Roses, sila Stevie Ray Vaughan, sila Eric Clapton, gano'n. So ang ginagawa kong kanta is parang I would put myself on their shoes at kung ano yung gusto kong sabihin, paano nila sasabihin, paano nila kakantahin, paano nila tututugin. Then yung members ko kasi, si Mox, yung bassist namin mainstay, is actually medyo of age na siya. He's 75 yata o he just turned 76 on Thursday. So, and he was a professional musician back then. Showband siya, bangko, ibang bansa and everything. So, nung time na yun, obviously, blues yung sikat nun. So, every time na may ka-song na, of course, blues bass, sa kanya, very, tawag na, instant na sa kanya. Halos walang effort sa kanya. Kasi yun yung influence niya eh. Natural. Oo, naging natural. Kaya incidentally, blues yung inaano ko, blues player siya. Kung mapapansin mo yung mga kanta namin, kung wala siya, actually, parang minor blues lang siya, parang siyang half-baked. Pero dahil sa kanya, naging blues talaga yung most ng songs ko ngayon, ang dadala ng groove para masabi mong blues siya, is si Mox yung bassist nga. Ganon. Kaya parang naging maganda yung mix niya. Yung drummer namin is actually, rin siya, session drummer siya, professionally. Kasi nga, sumama sa amin, so, naging very madali na lahat. Medyo naging hayatos yung mga gig namin sa labas kasi nga nag-recording kami. Ang hirap pala. Akala ko madali lang. Ang hirap pala mag-recording. Akala ko mas madali dati pag recording, mahirap ang live, which is exact opposite kasi bawat kaluskos, bawat maling nota, bawat mali, maririnig. So medyo pero ito, itong December, sana mukhang makakadire-diretso kami. So yun nga, mostly ang influence namin, blues talaga. Blues rock, nasa classic. Not because sa akin madali eh, tsaka parang natural. Incidentally, yung mga kasama ko, dun din naglilin. So, mostly yun na nagiging tunog namin. Kaya more on blues kami and blues rock. So nice. Ang ganding ng senior mo, Sir Bruno. Talagang nakaka-interest yun na biruin mo at yung sama mo si Mox talagang at age, right? Sabihin mo nasa senior na siya, but talagang nandun yung pagiging musician niya. So talagang
wala siyang age doesn't really matter pag talagang full of passion talaga. And that's a good thing that he's also a blues player. So talagang nag-i-improve yung sound ng music. Talagang nag-define tuloy yung banda nyo as a blues band, right? So Blues and rock, man. Blues and rock and roll set. that's great. Well, I'll check that as well in the Spotify para makinggan natin. Okay? Thank you, sir. Ayun. So, yun sir. So, from the start to ano. So, yun nga. So, mula pagkabata, mahilig ka talaga sa music yung tatay ko at saka yung kuya ko. So, a bit of all of the decades from the 50s until the current decade. Yun yung pinapakinggan ko hanggang sa yun nga, I discovered heavy metal. And from heavy metal, I wanted to go even more brutal, more extreme. So yun. So for regards to naman sa mga influences, I'd say Metallica, to Death Angel, to Trivium. Then I discovered yung mga stoner, mga ambient sounds tulad ng Sun. Then yung mga modern nga, the main goal of Bearbot was sana is to modernize all these old school subgenres. How to modernize doom metal, how to modernize stoner metal, how to modernize how to get all those elements into the modern metal subgenre. okay. So, follow-up question. So, how do you describe your sound? Ano yung parang pinaka-genre mo as artist? So far, it's more of a thrash metal sound. Okay. That's nice. Talagang So far, mostly kasi when I make a song or when I write a song, minsan kasi the song takes a life of its own or kumbaga dun ako nagkulin pa rin ako dun sa mas familiar sa akin for some reason. Kahit tinatarget ko maging modern, napapaano pa rin napapapunta pa rin sa mga thrash elements. Pero in a way, may naiwan pa rin akong parang naiwan pa rin ako, this is more of a, it's thrashy, but somehow I try to steer it a little closer to the modern sound. nice. That's very interesting. And you mentioned earlier, di ba, na solo act ka. So talagang very interesting din ang ng sound na i-deliver mo, no? And actually, while kung kanina, habang nagsisave ako ng video, I checked each one of your pages, no? So talagang nakita ko nga, nag-guest na rin pala kayo sa HTV Philippines. So that's nice. Napaka-solid, you know? So, ang next question is, what is the band's ultimate goal? So, let's start with Sir Erwin. Ano yung pinaka-ultimate goal niyo sa bandang Toyo? Well, Bandang Toyo has been around for quite a long time. Will be turning 20 next year. 20 years na ang Bandang Toyo. I think ang gusto lang namin marinig yung music namin. That's all we want. We don't dream of becoming mainstream, popular in the mainstream. Pero siguro ang gusto namin marinig kami globally. Because our songs now we have songs that are in English and we think have an international appeal. So we're trying to, since nilabas na naman namin siya sa mga streaming platforms, we would want it to be heard also. Magkaroon kami ng following kahit konti. So yun yung aming goal. We're actually in the process of working on our second album. Nakakatawa kasi ang first album namin lumabas ng 2010 and nagkaroon kami ng mga problema sa mga members. Yung original guitarist na si Mike Garay umalis siya ng 2011 and I've been trying to keep the band intact and try to get an opportunity to record again, pero hindi nangyari lang siya uli
when I formed the band in 2019, o 2018 actually, yung group na nakasama ko noong 2018, yun na medyo nag-ano po recording sila, nakapag-recording kami 2018. And then during the pandemic kami unang-una naglabas ng mga kanta sa Spotify. So, yung una ko nilabas yung Stay Home. It's a song about the pandemic. No, tapos nilabas namin yung single na Love and Peace for All. It's our Christmas song. It's also in Spotify. Pero shortened version yun kasi pang radyo namin ginawa yun eh. The full version will come out sa aming planned album next year na nilalabas. We're undergoing recording. Yung Runaway, yung nilabas namin last Friday last week. Ano naman yun? Sabi ko nga kanina, yun yung first part ng isang more than 9 minutes song. So, siya yung first part yung anong yun. So, lalabas yung buong 9 minutes song dun din sa album na plano namin ilabas next year. So, basically, we just want to put out our second album. It's more daring. I think it's more daring. And then, it will have mostly originals and some covers that we actually rearranged. Rearranged ba covers na merong rearrangement. Yun yung plano namin gawin. And then hopefully by 2027, makapaglabas kami ng purely blues album. Kasi talagang mataas ang influence din sa amin ng blues eh. So, yun yung mga gusto namin. But basically, maglalabas kami ng album just because we want to be heard. And if we can be heard internationally, that would be better. Yes, I agree. And totoo yun, no, na with the advent of the streaming platforms like now, like Spotify, ang laki talaga ng tulong na like yung mga local bands na ma-expose sa international audiences, di ba? So, that's actually a good point na talagang plans nyo as a band. So, I suggest talaga go with that with your plans. And I appreciate it as well, no, nung nakakagawa rin talaga kayo ng kanta during the pandemic and knowing the fact that most of the scene is actually not that alive during that time since nga maraming lockdown. But you're doing productive na makagawa kayo ng music, which that's very nice, okay? So, nakatulong experience yun. Actually, doon ko na-realize na pwede pala mag-recording kahit na magkakahiwalay. So, we meron kami mga equipment na sarili namin. May interface kami, kumuha kami ng DAW, tapos nire-record ko ang bass ko at boses ko. Yung ibang members, i-record nila sa kanya. Tapos ipapadala lang namin doon sa engineer. Si engineer niya, tapos ipapadala sa amin yung una niyang mix, tapos balikan kami ng opinion doon sa mix na yon until mabuo. And nung na-realize kung pwede pala yun, gumawa ulit kami ng isa pa, yung Love and Peace for All na. Both of these songs came out in 2020 during the pandemic. nice. That's great. And at least, di ba, talagang nakagawa kayo ng something na productive, and ang galing talaga dahil sa technology ngayon na may mga apps na ngayon na kayang i-upload ang mga ganiyang piece. Mas madali na talagang makagawa ng music ngayon eh. So, that's great. So, kudos ako dyan. Well, nung sinimulan ko sir yung Bareboat, the goal was just to put songs out kahit sa Spotify lang, which is not cheap naman. But yun nga, it doesn't end there kasi parang you have to do all this stuff para lumaban ka sa Meta or in social media. Goal of now is to take them to the global audience. I see. So, more on target mo rin is global audiencing with Sir Erwin, di ba? So, using with your yung Spotify at saka yung mga ibang streaming apps, right? Tama sir, tama. Okay, that's perfect. And I agree, no, talagang malaking tulong talaga ng technology ngayon dahil since knowing the fact that the streaming apps napaka-accessible na ng music ngayon. So, very helpful talaga yung mga streaming apps nowadays para makilala yung mga artists. And actually, dahil din dyan, marami rin talaga akong na-discover din na artist. And unlike talaga yung compare mo noon na talagang naka-base lang talaga sa mga
performances makikita mo sa indie or underground scene. So, very helpful talaga. What is your favorite venue to perform at and what do you like about it? Actually, ang masarap na tugtugan, 70s Bistro, masarap doon. Masarap doon kasi maganda yung tunog. Actually, number one para sa akin kung performance is maganda yung tunog, maganda yung gamit. Naririnig mo yung sarili mo, naririnig mabuti. Another place that I like is Unknown 13. Unknown 13 sa Katipunan is really nice. At okay talaga yung ano doon, yung tech doon. Maayos siya, hindi ka niya pababayaan. Nakakatuwa nga yung tech na yun kasi ano siya, yung tutulungan ka niyang pagandahin yung tunog mo, pero kung ipipilit mo yung gusto mo mangyari, bibigyan niya rin sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Pero I trust that guy. I just forgot his name, pero mapakahusay na mag-tech nun sa Unknown 13. Yung dalawang yan, 70s, Unknown 13, ano pa ba tinutugtugan ko na gusto kong yun. Tapos ako, yung meron kasi isa pang may side band ako, yung Backdoor Blues Trio. 3 lang kami. 2 gitarista, bass, tas ako kumakanta. Maganda rin doon, yun naman quiet lang ang tugtugan doon, hindi ganong maingay. So, maganda rin doon. Yun yan, basically, wala, yung iba kasi, sa Viva Cafe, okay din pala sa Viva Cafe. Yun, sa mga natugtugan ko. Gig House, yun, sa Gig House, maganda rin ang tunog. Diyan sa, Muntinlupa. Sa akin, sa totoo lang, ganda ng tunog importante. Ganda ng tunog ang importante kasi sayang lang yung pagtugtog mo kung hindi lalabas. Sayang lang. And yun, those places really are good places to play. I see. And sa mga nabanggit mong locations, no, ang talagang napuntahan ko madalas dyan, Note 13 pub. And I agree, no? Ang ganda ng tunog nila dyan, yung tech at saka yung sound talagang ang solid ng sound kahit yung simpleng artist na nag-perform talagang na-enhance yung tunog. So, I agree na talagang one of the best places to visit yan at talagang totally recommended sa mga gig lovers, di ba? Pero sa akin, lahat naman, okay naman lahat. Huwag lang magkaroon ng technical difficulties. Sa Pilipino naman tayo ibig sabihin, basta meron, gawa ng paraan, di ba? Yun naman yun. Right. So, lahat naman natutugan ko, like of course, 70s, okay, 8 Bar, 7 Garage, Sagiho, and pati sa Wing, everything okay naman. Pero what makes the venue great is yung sino yung mga kasama mo. Sa akin diba, lalo yung mga prod, pagkaibigan ko, yung mga nagpunta kaibigan ko, kahit sabihin, hindi man sa tumutug ka sa Araneta, kung talagang milyon-milyon yung equipment, pero ikaw lang yung tumutugtog in comparison dun sa mga kasama mga kaibigan mo, makilala mong prod, makilala mong banda, basta tumutunog yung amp, tumutunog yung drums, pero kasama mo yung mga yon. Actually, mas gusto ko, mas feel kong tumugtog sa mga ganun doon. So far, parang naging, hindi ko masabi ng favorite, pero marami pa kasi akong pinapangarap na venues na gusto kong tugtugan. Kung saan may eksena, doon gusto ko sa atin sumama. Pero yun nga sir, so far, ang naging parang pinaka-comfortable din so far na tinugtugan ko is yun nga sa Luna ako nakakana doon Luna Maris sa Malate and pero yun nga so far yung pinaka-na-enjoy ko sa mga live streaming yung HTV doon ko na-incorporate yung modern, doon ko na, para sa akin kasi all of my sound comes from my multi-effects all of my tone or everything comes from my multi-effects. Then the backing track is very, very basic po para sa kanila para ipatagtog doon habang nag-stream. Pero yun nga, ang naging ko lang talaga is na
naging challenge ko naman lagi is na sana yung mga amps nila is ano, kasi ang ko kasi usually is with an orange amp. An orange amp, so yun yung go-to amp ko. Pero yun, I know that not all venues have that. So that's why I use multi effects. So for yun, yung HTV, yung setup ng HTV is parang bagay para sa akin. Thank you for sharing, no? Totoo. Marami akong napanood na video sa Edge TV at talagang ang ganda ng ano nila, ng tech nila dyan, no? Ang ganda ng sound pag nagka-live stream sila. Minsan, nanonood ako madalas dyan at saka si Miss Nance, isa rin sa mga ano dyan, yung mga staff. So talagang nakikita ko yung mga iba't ibang performances ng mga iba't ibang banda dyan. So, tama ka, isa sa mga suggested na case. And alam ko nga minsan, nagpapagig din yan minsan ng HTV sa kanilang studio eh. But hindi ko pa siya talaga actually nakita in person. So, hopefully sana kung magkaroon ng time. At saka, dun sa Luna Maria yan, isa yan sa mga place na gusto ko rin mapuntahan kasi nga Manila area lang. But hopefully, sana makapunta rin dyan. No? How do you handle mistakes during the live performance? Ano, mistakes? Well, maraming paraan eh, no? So, since I'm the frontman, normally pag yung mistake masyadong mabigat o masyadong halata, I would stop in the middle of the song and then papatawa ako. Magpapatawa kami ng isang gitarista. Well, talagang gagawin namin tanga sarili namin. Dahil nagkamali kami eh. Gagawin na patawa namin audience and then we'll do it again. Ganun lang. But of course, kung kunyaring, ano lang yan, kunyari, maayos naman yung ibang kasama, na kamali ng pindot yung daliri ko sa bass or something, or ano, I would just move it in a way na may lulusot ko. Ang sinasabi ko nga lagi sa mga kakilala ko, the real art form in music is how you can get away with your mistakes. Nandun yung totoong art form eh. Nagkamali ka ng chord, paano mo lulusot yan? Di ba? Paano mo lulusot yan? Ang pinakamahirap kasi pag nawala kayo sa tempo eh. Yun yung talagang ano. Pag nawala sa tempo, worst comes to worst, titigil ako. Tapos aasarin ko yung nawala o aasarin ko yung sarili ko or gano'n lang. And the people will laugh. And they will laugh and they'll enjoy it. It's all a matter of how you're gonna carry yourself on stage, I think. Kahit na magkamali ka. I agree. And totoo naman, kung para hindi siya halata, di ba? Why not make fun no, on the stage? Yung talaga magpatawa ka. At least, di ba, mapansin ka ng audience at saka at least na-entertain mo rin sila, di ba? So, makes sense. Primarily kasi you're performing to entertain eh, di ba? You're performing to entertain, no? Of course, ang talagang gusto mo, marinig nila yung music mo. But a part of that should be entertaining. Kasi, lalo na if they don't know your songs, they'll get bored eh. Maboboy lang sila sa inyo kung nakatayo ka lang doon, tugtog lang kayo ng tugtog. So, kung sikat na kayo, pwede nyo gawin yan. Eraserheads kayo, tugtog kayo ng dire-diretso ng mga kanta na alam ng lahat ng tao. They wouldn't care. Pero pag hindi kayo sikat na banda, hindi kayo ganun kasikat, pag tumugtog kayo ng mga kanta sunod-sunod, puro kanta ninyo, maboboy lang sila dyan. So, you have to put a bit of entertainment factors in your performance. Yes, I agree dyan. Totally 100%. And kaya nga rin pumunta yung mga tao, di ba, sa isang event is to entertain. So, gusto nila ng entertainment. So, ayan din ang duty ng mga ating mga musikero is to bring entertainment to the audience. So, makes sense. Pag live performance, actually acceptance na lang yun na magagawa eh. hindi ka pwedeng mainis o magalit eh. That's it, di ba? Nobody's perfect. Actually mas keen pa ako, mas mapuna pa ako pa nagpa-practice. Kasi pa nagpa-practice ka, nagkamali ka, pwede mo i-correct, di ba? Pag hindi mo kino-correct, ibig sabihin may problema tayo. Pero kung halimbawa sa live, everybody makes mistakes. Wala ka na magagawa. Kahit ano pa mangyaring ano dyan, it's live and
yun na nangyari na Hindi rin pwede sumamalo mo. Of course, at the end of the day, brotherhood pa rin, camaraderie pa rin. Kaya pag sa live performance, okay lang, actually. Okay lang sa akin. So, yun sir. So, naging madalas na din yun yung mga pagkakamali during live performances. Well, paggaling mo sa mga live performances sa mga gig. So, yun nga sir, madalas minsan napapa-sharp o napapa-flat man yung chords ko, which is also hindi man halata actually. Tsaka ina-assume ko na din na not everyone, no one knows me. No one knows me yet, no one knows my songs yet. So, parang di mo rin know kung nagkamali ako kasi puro original sir yung tinutugtugan ko sir Pero, syempre, I take every mistake as a lesson. So, parang, ito na. Next, dapat by tomorrow or by the next performance, hindi na akong kakamali dito. Kahit sa pag-memorize ng mga sarili kong lyrics, medyo din nagkakaroon din akong challenge na. Pero, yun nga, the answer to all of my mistakes is practice nga naman And yun nga, pero life streaming is a different playground. Pag hindi nakikisama sa yung sound tech, yung kahit hindi na ma-adjust yung mga volume mo mid-song, hindi ka nila tutulungan. Wala you have to kaya may mga performances na gusto ko sana ulitin, pero I just have to take every mistake as a lesson nga, sir. Next question naman is, what do you think makes a great musician? So, let's begin with Sir Erwin. I think it's hard. It's the heart. Alam mo, when you look at the new generation, the new generation of musicians, napakadami nilang paraan para matuto, para maging mahusay sa kanilang mga instrumento. You have YouTube now. You can actually learn songs by just watching YouTube. Meron ako mga estudyante kasi ako private tutor ako na academics. And may mga estudyante ko na tumutugtog din. So, pag pinag-aaralan nila yung mga pyesa nila, nanonood lang sila YouTube. This is it's very tawag dito, napakaswerte nila. It's very, what do you call this? Convenient. No? Kasi if you go back a few decades ago, nung kami nagsisimula nung 80s, walang ganun. Pupudpurin mo yung kaset mo, pabalik-balik para pag-aralan mo yung pyesa. No? So I think it's not a matter of how well you play, because how you can be really good has become easier because of technology. But I think the heart is something that is hard to just simply learn from, di ba? Yung puso, kailangan nandyan yan. If you really wanna do it, dapat matugtog mo kasama yung puso mo doon sa ginagawa mong music. I think the great musicians of the past and in the present are the ones who can play from the heart. Very nice and well said, Sir Erwin. So I agree with that. Kasi kung walang heart nga naman dun sa pagtutugtog mo, di ba? It doesn't make sense at all, di ba? So dapat talaga nandun yung love and passion dun sa music para talagang yung lumabas ba yung yung talent at saka lahat, yung overall mo as a musician. And I agree with that it actually makes a great musician if you have a heart, and especially yung pagmamahal mo sa music, di ba? Regardless kung ano man yung limited mong resources. And I agree, no? Nowadays, ang technology ngayon with the advent of YouTube and other apps, ang dali na ngayon na talaga nandiyan na lahat, parang spoon feeding na nga lang yung technology ngayon para kung gusto mo matuto. Unlike talaga noon na kukuha ka pa ng mga magazine para alamin yung chords
ng ganung kanta, o tsaka yan, mga cassette tapes, knowing the fact, ang mahal din ng mga cassette tapes noon, di ba? So, yun. Well, basically, yung sabi nga ni Sir Erwin, heart, i-feel mo yung kanta, empathize mo yung sarili mo. Kung may kinakanta ka or may tinutugtog ka, lagay mo yung position mo dun sa feeling nung song. Okay. Kasi kung nilagay mo yung sarili mo dun, pag nagpe-perform ka, hindi siya nagiging trabaho or ang tawag doon, obligasyon. Nagiging natural siya. So everything you do, how you play, how you sing, how you translate, lalabas siya automatically. Kasi kung walang heart, ewan ko papansin ko sa iba kasi, parang they act lang. They appear na ginagawa nila yung feel. Hindi talaga nila feel yung kanta, ibig sabihin. Kinakanta lang nila, ginagawa nila, parang trabaho, parang obligasyon. Then they would pretend na feel nila yung kanta. They would pretend, hindi nila feel, pinipretend lang nila na feel nila. So, you could look through it. May kita mo naman o tumutugtog yung isang banda. Kita mo, they would pretend na, ganyan. May kita may acting. Unlike, pag yung alam mong feel ng musician, the way they play, the way they sing, the way they act, lahat nagiging natural. So, hindi siya nagiging parang, ang tawag doon, yung parang show lang talaga. Nagiging artistry siya. Yun lang yung napapansin. Very well said, and I agree din as well dun sa opinion nyo sa Sir Bruno mo. So, which is, dapat talaga, yung base, parang sa ano ba yan, sa musician is, or yung artist, dapat based dun sa kanyang experience, para kung ano yung nararamdaman niya dun sa kanta na yun, mas normal na lalabas yun lalo kung naggaling sa kanyang experience yung kanta na yun. So, it's actually lumalabas yung authenticity at saka yung pagiging sincere niya dun sa kanta, which is, I agree on it, diba? So ayun nga sir, nakinig naman din ako sa mga sagot nila Sir Bruno at si Sir Erwin na yun nga heart. Pero yun nga, use that heart in performing to touch other hearts. Yun nga. So it's a performing is the two-way thing. You perform, you give your art to your audience, the audience will respond. So yun nga, if you look back at the greats, so para sila naging great? Sino ba nagsabi sila yung naging great? Ito yung mga tao na kinig sa kanila, diba? So being great is leaving something behind, leaving your legacy, leaving an impact, leaving a footprint. Yes, that's a very well said message, no? Leaving an impact. So talagang tumatak yun sa isip ko yung sinabi mong yun. As, musicians, kung magkaroon ka ng legacy or impact, so isang listener, it's actually one thing na we can contribute din, di ba? And malay natin, in the near future, di ba, na mai-share din na sa mga future generations yung legacy ng music mo, di ba? So, that's well said. What is the best advice that you could share to aspiring artists or bands out there? Oh, best advice, listen, practice, play. Yun lang. You listen. Why do you listen? You get inspired from other musicians. So you listen to a lot of musicians. Napakarami nyo ng pagkakataong makinig. Sabi ko sa inyo, nung panahon namin, kailangan namin makinig sa radyo o kaya bumili ng mga tape kung ano para makarinig kami ng mga bagong tugtog. Sa inyo, nandyan na. Meron sa YouTube, meron sa Spotify, makinig kayo na makinig. Learn from other musicians through listening. Then you practice. If you have a song that you want to play, you want to get better at it, practice. You can only get better through practice. Hindi pa pwede yung tamad. Pag tamad ka, walang mangyayari sa'yo. And lastly, play. What does that mean? You play. If you have opportunities to play, take that opportunity because the only
way you're gonna get better in performance is through actual performing. If you do not perform, kung tumutugtog ka lang sa kwarto mo, di gagaling ka sa kwarto mo, pero pag humarap ka sa tao, baka manigas ka. So you need to practice. Play, listen to other musicians, learn from them through listening, be inspired by them, then practice so that you can get better, no? And then perform so that you will have experience in performance, because you can only be as good as your last performance. Nice. That's a very inspiring message, and I agree with that. Especially listen, play, totoo yan. We need to listen to the great musicians, and sa YouTube ang dami na yan available. So makakakuha talaga tayo ng inspirasyon. And I agree, play. Iba talaga pag nag-perform ka ng live. So, maganda makaka-learn ka na experience pag nag-perform ka ng live. Kung ako, bawasan yung pride. Kasi minsan nagpapansin ko yung iba, parang, ang tawag doon, masyadong ina-uplift yung sarili. So, when they play, you see them na parang inaano nila na, we're good or something, ganyan. Let others people say to you kung ano yung estado ng music nyo ngayon. Hindi yung kasi minsan na nangyayari, pag nagkakaroon ng pride, nagkakaroon ng putol sa learning. Kasi inisip mo, I'm good na, so I would stop learning na. Hindi totoo yun, kasi everything is a continuous learning experience. Everything. Kahit sabihin mo ikaw na pinakamagaling, may matututunan ka pa rin. So, my best advice, siguro, sa mga susunod, is, aside from, stay humble, but don't forget na huwag ka din mahiya. Kumbaga, huwag mo din ikalimutan na ipakita sa audience or sa mga tao kung sino ka. Sure, kumbaga, the reason why you're writing a song is to show something to them, show a part of yourself to them. So, you should introduce yourself to the world or to the people natural. So, yun ang magiging pinag-go dun is huwag kang mahiya. Tayo ka, kausapin mo sila. Okay, that's well said. And totoo, pag hindi ka nahihiya, di ba, is marami kang makikilalang tao. So, pag it's actually a great opportunity pag hindi ka nahihiya, marunong ka makipag-alwilo sa mga tao, especially kung gusto mong i-promote yung music mo, di ba? So, it's a form of like, you're marketing your own music. So, not just performing on stage, but when you have like interaction between sa mga audiences, especially during after the performance, it would be a good sign. And actually, why not? Magkaroon din ng word of mouth marketing yan, meaning is that pwede na ibalita sa mga kaibigan na, ay, si performer na to, magaling to, i-check out nyo. And that would create a new set of fans, right? So, that's well said. And that was all for the interview that we had. And muli, nagpapasalamat ako sa bandang Toyo, kay Bearbot at kay Bruno for having us an interview, at marami akong natutunan sa inyong banda. At muli, nagpapasalamat ako at big shoutout din kay Miss Nance Lorenzana sa pag-refer ng mga artist na to. So, hopefully ay magkaroon pa tayo ng mga iba pang mga encounters sa mga iba't ibang artists. Alright, so that was all for the video for today, and let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa interview na to. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!